will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. Amen. All his transgressions that he had committed, they shall not be mentioned unto him. In his righteousness that he hath done, he shall live. Marami pong salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Magpagpalang araw po sa inyong lahat. Mari na po tayo magkaupo. Purihin ng Diyos at pangungumusta po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. Ako sa our brother in abroad, Brother Buboy, Brother Ariel, sa Palawan sa Brother Buboy ngayon, Brother Ariel. Good morning to you, my Deacon, and then Brother Mine, and also Brother Aljim in Qatar. Praise God. So, purihin ng Diyos sa nakalipas na panahon, mga kapatid, yan nakalipas na mga araw sa ating buhay, although we experiences those tremendous things. Amen. I say tremendous because God is always here. Dito mga kapatid, makita ninyo ang tatlong bilog na ulitin lamang mga kapatid upang maging maunawaan natin. Kanina nagbilog si Brother Aaron dalawa, which is the word man and the flesh man. Ngayon mga kapatid, ito ay word man and flesh man, pinagbuo ko lang itong dot sa gitna, ito yung word man. Medyo akala ko marami ito eh. Susurrender ko naman itong ano natin. Yun. Upang maunawaan natin, pakinggan yung maigi mga kapatid, bawat sasabihin ko para maintindihan ninyo at ipaunawa ko sa inyo ano ang ibig sabihin ng salvation. Praise God. Kasi kanina sa ating nabasa mga kapatid ay kailangan ingatan ng ating espiritu, kaluluwa at laman. Mga kapatid, let us preserve sabi ni Paul, I pray holy that your spirit, soul, and body must be preserved. Kailangan maingatan ito. So, dito natin makita, ito po ang tatlong dot na ito, hindi po ito doktrina ng tinatawag na three souls. Pero ipaunawa ko lang sa inyo kung bakit may tatlong bilog dito. Although, isa lang naman yan, mga kapatid, o dalawa o tatlo. Pero ang alam natin, mga kapatid, is only two souls. Two soul lang. Okay? Ito po, itong nakita ninyo isa dito sa bandang rito na wala siyang dot, ito po yung tinatawag na soul of the unbeliever. Amen. Wala siyang seed. Wala siyang binhi. Amen. At wala pong dealing ang Diyos dyan. Amen. Wala siyang pakialam dyan. But remember, mga kapatid, ang sabi ni Jesus Christ about the parables of the wheat and the tares. Ang wheat and tares, mga kapatid, kapwa po sila tumanggap ng blessings. Init ng araw, mga kapatid, at ulan. At sabi ni Timoteo, huwag kayong mainggit na sa panahon ng masama ay pinagpapala. So, dito, makita natin mga kapatid ang ring na wala siyang word man. Sabi nga ni Brother Don, sabi niya, kung kukuha ka ng tao sa mundong ito na walang seed at saka mayroong seed, ano ang pinagkaiba nila? Mamaya i-elaborate ko mga kapatid. Ito yung old soul. Amen. Ito yung new soul. Para maintindihan natin, kasi nung Sunday, parang tingin ko, pasel na pasel kayo mga kapatid. Kasi doon sa tinuro ko. Ito yung unbeliever soul. Soul po ito ha. Kaluluwa to. Ito yung old soul. Ito yung new soul. Bago ipaliwanag sa inyo mga kapatid, dito sa old soul, hindi po ito kasali at hindi po nakafocus ang eternal plan of salvation ng Panginoon.
But in the new soul, doon po siya nakafocus. Praise God. But this old soul and new soul ay the same person. Kaya lamang, nandun siya sa kalagayan noon na siya ay sinners, nandun siya sa kalagayan na siya ay tulog, hindi pa siya na wake up, hindi pa siya na quicken, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Brother Branham dito sa seed ng unbeliever o sa soul ng unbeliever, to the non-saved, there is nothing to be quickened. Dito yun. Wala po, kahit anong pangangaral mo ng mensahe dyan, hindi niya maintindihan ang mensahe. Although maririnig niya ang mensahe, pero hindi siya makukonvert dahil walang ikukonvert, mga kapatid. Walang makikwiken, walang gigising, wala lahat, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, huwag niyong sayangin ang perlas at huwag ninyong itapon sa mga baboy, sapagkat ito ay kanilang yuyurakan lamang. Amen. Can you say amen? So makita natin dito, to the non-saved, there's nothing to be quickened. Ito yung soul of the unbelievers. Kaya nga, sabi nga ni Pablo sa Corinto, mga kapatid, alam sa 2 Corinto Kapitulo 6, that do not equal you together with the unbelievers. So iyan yung bagay na ating makita dito, sapagkat wala pong pakialam ang Diyos sa mga bagay na yan. Dito siya, even though ito ay old soul, kailangan i-destroy ang old soul na ito. Ito yung old nature, old creation, old ways, old earth. Ano po? Kung masyadong marinig. Unconverted. Antol. Unconverted. Okay. Pakilakas lang at medyo mahina. Unconverted soul. Di ba sabi ni Jesus Christ during the time of Peter, sabi niya, Peter, when thou art converted, strengthen thy brethren. So during that time, si Peter ay hindi pa siya converted. Okay? Hindi pa siya converted. So, kapag na-convert na siya, mga kapatid, nung ma-convert na siya, mga kapatid, ang sabi ni Peter, huwag ninyo akong ipakong na katulad ng aking Panginoon. Sapagkat hindi ako karapat-dapat. Pakong niyo akong kakaiba sa Kanya. So, nagpapako siyang iwaray, mga kapatid, ang kanyang paa sa taas, ang kanyang ulo sa baba. So, ito yung new soul, ito yung old soul, ito yung unbeliever soul. At nakafocus ang Panginoon dito sa new soul. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new soul. He is a new creature. All things, old souls are passed away. Behold, dito nakafocus ang redemption plan, ang plan of salvation ng ating Panginoon sa new soul. Wala sa old soul. Kailangan ma-destroy, kailangan matupo, kailangan masunog ang old soul, mga kapatid. And before that, mga kapatid, tuturuan natin, hindi ako siguro mag-teaching, preaching ako ngayon, dahil nakafocus tayo ngayon sa ating mission. Meron tayong mission mismo sa sarili nating church. Kung meron kayong mission sa LCF family, mga kapatid, ibabalita ko rin sa inyo, may mga plano kami about the LCF at magkaroon tayo ng Family Day, Thanksgiving Family Day, LCF family. Lahat ng LCF sa buong Pilipinas, whole Metro Manila muna, ay magkaroon po tayo ng Family Day. So, pinag-uusapan na namin yan. LCF, lahat ng LCF ha. So, kailangan nilang maging LCF na. Swimming po yun. Praise God. So, let us pray for that. Amen? Praise God. Dito mga kapatid, i-focus natin ang ating, pwede kayong magturo na nito. Salvation. Bakit mo, Pastor, sinabi dati, di ba, hindi tayo nangangaral ng salvation? Dapat, predestination. Okay. Nilagay ko yan, mga kapatid, because of the new soul and the old soul. Alright? Sapagkat nakafocus ang plan of redemption o plan of eternal salvation ng Panginoon dito sa new soul. Okay. Ano ba ang maliligtas? Sino ba ang subject sa kaligtasan? Sino ba ang kailangang ma-redeem? Diba, nahulog before at hell, si Adam, ang kanyang scripture is para siya mahulog, para siya ma-fall. That tinawag ng prophet yun na perfect fall. Sapagkat merong second Adam, the last Adam, mga kapatid, na magra-rise doon at siya magbibigay buhay. So, mga kapatid,
mayroong plan of salvation ng Panginoon at hindi nakapokus sa old soul sapagkat walang pakialam ang Panginoon sa old soul, dito siya sa new soul. Kaya ang salvation na babanggit ng Bible is only for the seed, is only for the new soul. Alright? Amen. At ano ba ang nakasubject sa tinatawag na preservation o salvation o predestination? Alam niyo, ang predestinated mga kapatid, sabi ni Brother Don, the word man is the predestinated and the flesh man is the adopted. And we have to, kailangan natin i-convert ang flesh man. Kailangan siya yung subject, sabi kanina ng babanggit natin. Ngayon, mayroong mga Hebrew word, Greek word about the salvation. Mababasa natin mga kapatid dito sa Genesis 49 verse 18, ang sabi po ni Moses, I have waited for thy salvation, O Lord. Ang salvation na doon na nababanggit, ang sabi po ng Hebrew lexicon, sapagkat ang Old Testament ay nasulat sa Hebrew word. Alright? Can you say amen? At ang New Testament ay nasulat po sa tinatawag na Greek word. Sapagkat ang Bible ay nasulat po siya sa tatlong lingwahe, Hebrew, Aramaic, and Greek word. So, mga kapatid, may mga bahagi sa Biblia na nakasulat po sa Aramaic na salita at na-translate po ito sa English word. Can you say amen? Amen. So, ang sabi ni Moses, sa Hebrew lexicon, ang salvation doon sa Old Testament, tinawag siyang Yeshua. Okay? Yeshua o Yeshua. Ibig sabihin, salvation, deliverance, welfare, prosperity, and victory. So yan po ang ibig sabihin ng Yeshua, mga kapatid. At alam natin, ang pangalan pong Joshua ay nababanggit sa Old Testament na tinatawag na Shua. Yeshua. At si Jesus Christ, ang kanyang pangalan, mga kapatid, ay tinawag sa Greek word o Hebrew na Yeshua. Can you say amen? Ang ibig sabihin is, the Lord our God is our salvation. So, He is the manifested God. Sa aklat po ng Timoteo, mga kapatid, na nagsasabi na without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Jehovah God was manifest in the flesh. Ibig sabihin doon, mga kapatid, ng salvation is Yeshua. Ang kanyang spelling ay Yeshua. Walang bawal yan. YS. Yes, walang bawal ang Hebrew. Walang bawal siya. May bawal doon. Walang you. Pronounce lang yan sa English. Pero ang pagkabanggit talaga niya sa Hebrew word is Yeshua. Yeshua. So, although sa Hebrew word ay wala po siyang vowel, it is nilagyan na lang para mag-sounds. Halimbawa, Jehovah. Hindi yan Jehovah. Nilagyan lang yan ng vowels, mga kapatid, para mag-sound Jehovah. Jehebe. Kalimutan ko yung pagkatawag. Sa Bible school na pag-aralan namin yan. Minsan, pinupulot ko rin minsan eh. Nakalimutan ko. Grammaton? I see that? Tetragrammaton? Tetragrammaton. Okay, yan po ang pagkatawag dyan, mga kapatid, ng original word. So, Yeshua, ang ibig sabihin, salvation, deliverance, welfare, prosperity, and victory. Sa 1 Samuel chapter 11 verse 13, tinawag po, mga kapatid, ang salvation doon, ang sabi ni Samuel, and Saul said, si Saul to na nanalangin, sabi niya, si Haring Saul, there shall not a man be put to death this day, for today the Lord hath wrought salvation in Israel. So yan yung prophecy ni Saul na hindi inunor ng Diyos, mga kapatid. At ang salvation doon ay tinatawag po mga kapatid, Teshua. Praise God. Yan. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, the same meaning,
salvation, deliverance. Number one is deliverance usually by God through human agency. Deliverance usually by God through human agency. Or salvation in spiritual senses. Salvation in spiritual senses. So, makita natin mga kapatid, ang another meaning. And the next meaning mga kapatid ng Hebrew word ng salvation, doon sa 2 Samuel chapter 22 verse 36. Sa ikalawang Samuel, kapitulo 22, versikulo 33. Na sabi ni Samuel, that thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy gentleness hath made me great. Ang tawag po doon, ng ibig sabihin ng Hebrew lexicon, Yishya. Na ang ibig sabihin po mga kapatid doon, ni Samuel, ang ibig sabihin ng Yishya ay deliverance, salvation, rescue, safety, welfare, and victory. Alright? Sa Yishya, ang sabi doon, rescue, safety. So, ibig sabihin mga kapatid, ipinakita na si Samuel at ang Panginoon ay nagbigay po ng detalye sa salvation, mga kapatid, sa Old Testament. Punta tayo sa New Testament, mga kapatid. Doon tayo sa Greek na naman po tayo, mga kapatid. Sa Romans chapter 1, verse 16, sino pong nakaalam dito? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power unto God unto salvation. Can you say amen? Amen. To everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. Ang ibig sabihin po ng salvation doon, mga kapatid, ay sa Romans 1:16, praise God, and Luke chapter 1:77, sabi po ni Luke dito, to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins. Ang sabi po ng Greek word, ang ibig sabihin, soteria. Okay? Greek naman to. Ito, Hebrew. Soteria. Na ang ibig sabihin mga kapatid, deliver, help, saving, o saving. Ang sabi dito, deliverance, preservation, safety, salvation, or deliverance from the molestation of enemies in an ethical sense, that which concludes to the soul's safety or salvation of messianic or messianic salvation. Salvation as the present position of all true Christians or believers. Kung ikaw ay isang Kristiyano o isang believers, ang Greek word salvation ay para sa iyo upang nailagay ka sa tinatawag na safety. Ligtas ka. Ibig sabihin, nandun ka sa safe place. Mga sabi ko ng tongues doon sa Ohio, sabi, I am your safest place. There's no other than safest place but only in Jesus. Only in the message. Amen. In Ephesians chapter 6:17, Luke 2:30, mga kapatid, ang salvation doon ay tinawag ng Greek word na soterion. Okay? Soterion. Nang ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, ay salvation, saving or bringing salvation, he who embodies the salvation or through whom God is about to achieve it. Ibig sabihin, bringing salvation. Alright? Bringing salvation. Saan ibinigay ng Diyos ang salvation? Dito sa flesh man. Ang flesh man na ito, ang old soul na ito, mga kapatid, na dati ay hindi po kaya sa paningin ng Diyos, ay, nung marinig niya ang mensahe, yun po ang tinatawag na true new birth. Ang new birth po sa third coming ay hindi po yung binautismuhan ka. Right. Walang kwenta ang bautismo kung hindi ka converted. Amen. Akala niyo ang bautismo ang magliligtas sa iyo? No. Yes. Paghingi lang po ng isang mabuting budhi yan, mga kapatid. Mali po yung paniniwala. Tatanggapin ko Panginoon, tapos magbabautismo na ako, ligtas na ako. That is not true.
Niloloko lang kayo mga kapatid ng tao. Niloloko kayo ng pastor. Ang tunay na kaligtasan ay binigay ng Lord dito sa may binig. Ngayon, ang tanong natin, sino ang unbeliever? Sino ang may binig? Yan. Balikan natin ang ating topic. Sino ngayon ang unbeliever? Sino ngayon yung may sin? Pakinggan yung maigi mga kapatid. Praise God. Are you with me? Amen. Soul of man. Balikan natin ang Ezekiel chapter 18, verse 4 and 5. And 18, 20, 22. Ezekiel 18, 4 and 5. Then 18, 20 to 22. Kung ating babasihan ang sinabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 5:18 to 25, meron pong tinatawag na body, meron tinatawag na spirit, meron tinatawag na soul. Right? In this old soul, dito naman meron siyang body, meron siyang spirit, meron siyang soul. In this new soul, converted soul, Yes. ito yung unconverted soul. Dito naman sa unbeliever soul, meron siyang body, meron siyang spirit, meron siyang soul. So tingnan ninyo ha, ito ay kailanman hindi nasasubject sa salvation. Even though na ito ay nakakilala ng Diyos. Remember mga kapatid, ang sabi ni Brother Branham, si Judas ay wala siyang sin. Sinabi mismo ni Jesus Christ ay pinili ko kayong 12. Look at that. Yes. Pinili ko kayong 12. Isa sa inyo, Diablo. Hello? Can you say amen? Ibig sabihin, pinili din ng Diyos. Yung binanggit ni Brad kanina sa Isaiah 45, mga kapatid. Verse 7. I, the Lord, who created those things. Ano yung kinreate ng Lord? Light, darkness, goodness. Ano pa? Evil. Peace, evil, good and evil. I, the Lord, who created all those things. E sabi ng Panginoon, pinili ko kayong 12. Sabi ni Brother Branham, si Judas, mga kapatid, sa Luke chapter 10, nagpalaya siya ng Diablo. Yes. Sa Luke chapter 10, the 70 disciples, including Judas, 70 disciples, nagpalayas po sila ng Diablo, mga kapatid. Kaya di ba, sabi nangagalak sila, sabi ng Panginoon, nabalik sila nangagalak, sapagat ang Diablo ay sumusunod sa kanila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mga galak na ang Diablo ay sumusunod sa inyo. Ngunit mga galak kayo na ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng Amen. buwan. Amen. Can you say amen? Hindi tayo pwedeng magalak na maglehans ka, gumagalit. Huwag kang magalak. Ginamit mo lang ang pangalan ni Jesus Christ. Kasi sinabi na ng Biblia, there's no time. Acts chapter 4 verse 12, mga kapatid, there's no time, neither, no other, there's no time, neither. Ano ba yung pagsabi ng Acts? There is no, neither other name under heaven giving among man whereby we must be saved. Can you say amen? In Philippians chapter 2, sabi niya, God giving a name which is above every name, that every knee should bow, things in heaven, things in earth, and things of earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is our Lord. Can you say amen? Pag ginamit mo ang pangalan ng Panginoon, didinggin ka ng Panginoon. But Amen. the assurance na ikaw ay nakapunta sa Yes. kaharian ng Diyos. Amen. That is not the assurance. Hindi mo pwede kagalak sa 7:21-23 ng Mateo. Ano ang sabi ng Biblia, mga kapatid? Mabilis ba ako? Okay. Mabilis ba ako? 7:21-23. Sabi niya doon, hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang tanong ng mga tao, ano ang kalooban ng Ama na nasa langit? Sa araw niyaon, sabi ng Panginoon, maraming magsasabi sa akin. Yes.
Di ba kami nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Di ba kami ay nagpropresya? Di ba kami ay gumagawa ng mga dakilang tanda? Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, magsilayo kayo sa akin, kayo mga manggagawa katapalasan, hindi ko kayo nakikilala. Right. Amen. Tumatawag ng Diyos yun. Papagaling. Prophecy. Sinasabi nilang third coming din sila. Uh-huh. Amen. Remember, sabi ni Brother Don, in this message there are intellectual, there are Panas. fanatics, but there True. are believers. Can you say amen? Amen. So makita natin, si Judas, mga kapatid, pinili ng Diyos. Ano to? Judas ba to? O, Judas to. Pinili ng Diyos without a sin. Pinili siya ng Panginoon. Unbeliever siya. Diablo ang tingin ng Diyos sa kanya. Yes. And Judas will not converted by the message of the Lord Jesus Christ. Hindi siya kailanman na-convert. Why? Walang ikinikwiken sa kanya. Kaya tingnan mo mga kapatid, beware those spirit. Bantayan ninyo yung mga spirit. Ang tao na nasa church na walang ilaw, walang ginawa kundi maghanap ng mali. Si Judas yung ginawa niya sa Panginoon eh. Wala siyang ginawa sa 3 years na kasama niyang Panginoon, wala siyang ginawa kundi hanapan niya ng mali ang Panginoon. Amen. Amen. Nagiging kakunsaba siya ng mga Pariseo, traidor, mga kapatid. Are you with me? Right. Amen. Kakunsaba siya ni Caiaphas. Nakita niya si Maria Magdalena na nagbasag ng mabangong argumento o argumento na isang mababangong, mahaling pabango sa pana ng Panginoon at hinugasan niya sa pamamagitan ng kanyang luha at pinunasan niya sa kanyang pamamagitan ng kanyang buhok. Kung sabi niya, sayang naman yung pabango na yan. Right. Ibinenta sana yan dahil mamahaling pabango yan. At ang ibinagbentahan ay ibigay sa mga dukha. Mapakinabangan sana. Yung mo, ibig sabihin, sa katagal niyang kasama ang Panginoon, nagpapalaya sila mga demonyo, nasiksihan niya ang lahat ng mga bagay, nagpakain ng 5,000, nagpakain ng 15,000. Sabi niya, hindi mahalaga ang Panginoon sa kanya. Right. Hindi mahalaga ang fellowship sa kanya. Hindi mahalaga ang gawain sa kanya. Hindi mahalaga ang lahat ng mga bagay sa kanya. Ang kanya. Right. Amen. Sabi ng Panginoon, Judas, ang mga dukha ay laging sumasa inyo, ngunit ang anak ng tao ay hindi. Amen. Nabatid ng Panginoon ang nais ni Judas. No. Hindi siya converted. Unbeliever soul siya, mga kapatid. Pero kasama siya ng Panginoon. Remember that? Even the 70 disciples, John chapter 6, nung mga araw ng Panginoon, mga kapatid, ng tunay na salita, kapag hindi nyo kinain ang aking laman at inumin yung aking dugo, ay wala kayong bahagi sa akin at wala kayong buhay. Ano ang natisyon na una? Itong 70 disciples na nagpalayas ng mga demonyo, naggumaling, nagpagaling ng mga karamdaman, lahat ng ginawa nila, nasaksihan nila, nagagalak sila. Pero ang kanilang pangalan ay wala sa Lamb's Book Yes. of Life. LBL, Lamb's Book of Life. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Oh. Wala sa interest sa mensahe. Walang interest si Judas. Kaya mga kapatid, be watch out. If you are here in this message, if you are here in this fellowship, you have to consider yourself. Kailangan konsideran niyo yung sarili. Meron ba akong interest sa mensahe? Yes. Amen. Yan yung importante doon. Hindi naman tayo nandito para grupo-grupo, LCF. Ganyan man lang, sabi ko nga sa mga pastor, ganyan man lang isipin ninyo. Tanggalin ko kayo sa LCF. Can you say amen? LCF is not a group. It's a registered. Nirehistro lang yan. Pero ang tunay na bagay dito ay ano? Message. Interesado ba ako sa salita? Interesado ako sa mensahe? Natututo ba ako sa mensahe? Yun ang gusto kong iparating at ilagay sa puso ninyo. Amen. Sabi nga ni Brother Robay, nakasama ko na siya sa bahay. Nakita niya ang sitwasyon ng buhay namin sa bahay, mga kapatid. Maging man siya, narinig ninyo, nakayanan namin yung mga bagay na nangyayari na yun. Na minsan,
Talagang, kailangan magulang namin kami ng tuyo. Pero kailangan hindi nagre-reklamo ang mga anak. Kasi pag narinig ko sila magreklamo, di maghanap buhay ka. Can you say amen? Amen. Oh. Hindi sila nagre-reklamo. May kanin at may ulam. Sabi kayo, kung may kanin at Milo, ayos na ang buhay. Sinubukan ko rin ang ulam ng Milo. Nilagyan ko ng ng nasukal. Sarap Ang sarap pala eh. Kaya pala, humaling yung anak ko sa Milo. Masarap pala. Sinubukan ko, Brad. Kasi, kaaway na kaming dalawa eh. Milo ka ng Milo, may ulam naman dyan. Ayaw niya yung ulam. Sinubukan kong mag-Milo. Masarap pala. Praise God. So, dito tayo mga kapatid. Dito sa mensahe, ilagay ninyo, lalo kayong mga young people, lalo kayong mga new generation. Sabi ko nga, ito, kinausap ko si Termiel. Alam mo, si Nanay Lina, yun na yung edad na nararapat ng maglingkod ng lubos sa Panginoon. Amen. Dahil ilang hakbang na lang yun, bukay na mga kapatid. Kung iisipin mo, 3 o 2 na lang mga kapatid na bulati ang hindi pumipirma. Hindi nga, pag nagkaedad ka ng 70, 80 sa panahon natin ngayon, mag-isip-isip ka na. Sabi ko nga, total ang LCF merong malawak na polisiya sa mga kapatiran. Pakinabangan nyo na. Alam ba na pumunta ka nito sa church every Sunday? Hindi pag namatay ka, magbibigay lahat ng offering ng buong Pilipinas. Hindi mga kapatid. Avail now. Diba? Di may pangpalibing. Alam niyo ba, ang pinakamahirap, tingnan mo ang pinakamahirap ngayon yung may mamatayan ka. Amen. Yes. Ang sabi nga ni Pastor Jess, 3 lang bagay mga kapatid, pag wala kang pera, pag namatayan ka. Gagawin mo, mangutang ka. Pangalawa, magpasakla ka. Pangatlo, ibalot mo sa banig, tapon mo sa basurahan. Bawal yun. Sakla. Bawal yung tapon yun. May mangutang. Pagkalibing, may pambayad ka ba? Wala nga din. Ito na nga yun. Pero buong Pilipinas na LCF, kapag may namatay, limbawa lang sa membro ni, wag lang dito muna mga kapatid, o sa membro Madami sila eh. Marami. Membro nila. Ni ganito. Yung LCF lang huwag mo na sa LCF. Pag LCF, mga kapatid, i-announce yan, ibibigay sa akin ng information, communication ng LCF, mga kapatid, pastor, namatay ang kapatid ni ganito. Bilang presidente ng LCF, mga kapatid, automatic isend ko sa lahat ng mga pastor, ngayong Sunday, kumuha kayo lahat ng offering. Ihulog ninyo sa account. I-text nyo lang kung magkano ang inyong pinadalang offering sa kapatid na ito. Ihulog ninyo sa account ng LCF. Then, i-withdraw namin yan on the spot. Lunes, ibibigay namin doon sa namatayan. So, dapat mamatay linggo, Kung mamatay yun, lahat magbigay. Mahina-hina ang 20 mil, mga kapatid. Pwede na. Sabi ko nga, maging practical na lang kaya kayo. Kung hindi talaga kayo converted, Judas talaga kayo. Sayang, pastor. Pakinabangan nyo na lang ang benepisyo. Umupo na lang dito, 2 oras. Ganun lang yan. Umupo ka na lang, makinig ka na lang. Total, pag nag-retire ka, meron kang matatanggap. Bakit? May SSS ka ba? Wala. Meron ka bang PhilHealth? Wala. Wala ka lahat. Kawawa kapag namatay. Kaya nga gusto kong puntahan Siran nyo nga na Matanda na. Ilang hakbang, alam nyo, pag nagkaedad kayo ng 40, sinasabi ko, ako nga, mga kapatid, tinatanggap ko na. Sabi ko, ilang oras na lang ang buhay ko sa mundo ito. Sinabi kong oras, Diyos ako araw yun, taon yun. 1,000 Ibig sabihin, years. pumapatak na ang oras ko, pababa, hindi na pataas. Kayo, pag ganyan pa lang pataas pa lang. Kami nasa alauna ng mga kapatid, pababa na hindi alauna, papunta na patras yun. Can you say amen? Amen. Yun yung bagay. Kung talagang wala kang sin, huwag kang tumalikod sa paglilingkod. Baka maawa ang Diyos sa'yo, ibigay kita kay Satanas.
para maligtas ang kaluluwa mo, sabi ng Bible. Diba? Sabi ng Bible, sabi ni Pablo sa aklat ng Korinto, ibigay siya kay Satanas upang maligtas ang kanyang kaluluwa. Amen. O, biro mo yun? Eh, kung wala na talaga akong magawa sa'yo, wala kang sin, ibigay kita kay Satanas para maligtas ka. Can you say amen? So makita natin mga kapatid, this message ay ipinapakita, ipinaparating sa atin ng Panginoon yung kahalagahan ng pananampalataya meron ka. Ang importante dito, mensahe. Hindi grupo. Amen. Ang importante dito, hindi yung ganda ng lalaki ng pastor. No. Hindi yung galing ng pastor. Hindi po. Maraming magaling sa mundo. Amen. Gusto yung grammarian pastor. Ang dami sa mundo, mga kapatid. Right. Mga kaibigan ko lang, alam niyo mga kapatid. Nakakausap ko yung mga kaibigan kong UPC. Mga best friend kong UPC. Pabor sila sa mga panukala ko. Sabi niya, isang araw, magkakasama rin tayo dyan. Malay mo, sabi sa akin. Sabi ko, isip ko, kung may binhi ka, sasama ka talaga, whether you like it or not. Pero pag pariseyo ka, mga kapatid, sabi ko sa kanya, pag-share ko ng mensahe, kakalabanin mo ko. Amen? Mas gusto na nila itong, alam niyo mga kapatid, pag nasa sobra ka na palang malaking organisasyon, nahihipokrituhan ka na sa mga kasama mo. Right. Bis na sila sa mga kasama nila. Parang hindi na totoong tao. Yes, amen. Sabi niya, mas maganda nga yung grupo ninyo, pastor eh. Simula. Kung kunti, nagsisimula pa lang. Mababait lahat yan. Dito, sabi niya, hindi mo malaman kung sino ang tunay na tao eh. Mabiro mo. Sabi nga ng isang pastor na kamag-anak ko sa Mindanao, sabi niya dito sa UPC, maraming papunta dito, impyerno. Mabiro mo yun. Marami dito, sabi niya, papuntang impyerno. Pero kung pastor ka doon sa organisasyon, sasabihin mo yun. So, ibig sabihin, marami kang nakikitang hindi tama. Amen. Are you with me? Amen. Kaya nga, walang halaga ang grupo. Ang halaga dito, yung mensahe. Amen. I am interested for the word. Now, you have the seed. Kapag nandito ka sa sitwasyon na ito, hindi nakapaloob dyan ang eternal plan ng Diyos, eternal salvation. Yung redemption plan ng Panginoon, wala sa old soul. Kailangan kang ma-new soul. Amen. Amen. Dahil mamamatay. Kano ni Brad kanina mga kapatid, ito, kaya may dot sa loob yan. Yan yung 6 realms. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung new birth. That's the Yes. true new birth. Yes. Isang tao, kanina dito, pinaghiwalay ko lang. Nilagay ko lang yung sa loob. Ang katawan, mga kapatid, sa labas, meron tayong body, meron tayong spirit, meron tayong soul na nagkakasala. Yun yung outer man. Yan sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, sabi niya, the outer man perish, but the inward man renewed Yes. day by day. Yes. Ito mapiperish to eh. Yes. Sabi niya, ang kaluluwang nagkakasala, outer man yan. It is the flesh man, nagkakasala, ay namamatay. Yan sabi ni Pablo sa aklat ng Tesalonika na binasa natin, na hayaan ninyo ng inyong kaluluwa, laman at espiritu, ay ingatan. Maingatan. Bakit mo ingatan yung word man? Hindi nagkakasala ang word man. Yes, amen. Hindi siya namamatay. Ano Yes. namamatay itong outward? Outward man, mga kapatid, Yes. namamatay siya. dahil Amen. nakasalanan. Kaya nga sabi ni Brother Dom sa kanyang sa preaching niya ngayon, mga kapatid, the significance of the cloud, you have to destroy your own soul. Yes. Destroy it. Kailangan i-destroy mo ang own soul para magsakop ka sa redemption plan. Amen. Tingnan mo yung tao, mga kapatid, nakatingin sa grupo. Sabihin ko sa inyo, organization. Kasi meron ako narinig, ang third coming daw may organization. Naintindihan niyo ba ang salitang organisasyon? Ito lang kasimple yan, no? Ulo, liig, katawan, paa. Yan ang organisasyon. Person.
but not denomination. Papaintindi ko sa inyo, ano ang organisasyon? Tao. Person. Anong organisasyon? Body. Amen. Balikan mo ang Book of Acts, Acts chapter 6, nag-form sila ng organization. Look at the Old Testament, merong organization ang Diyos. Kaya nilikha niya ang taong Satan eh. Kasi meron siyang organisasyon na ipinapakita, mga kapatid. Hindi tayo, sabi nga, but hindi natin i-focus ang ating kaisipan doon sa denomination. Right. Kasi what is denomination? Sistema mo sa buhay mo. Kaya nga ang sabi nga ni Brother Branham, do not bring your denomination inside this message. Ano yon? Yung pagkatao mo't paniniwala Amen. noon. Amen. Right, right. Ano ba organisasyon? Ito, body. 1 Corinthians chapter 12, we are one body. Merong nilagay dyan, apostle. Sino ang head sa organization? Si Jesus Christ. Sino ang katawan? Tayo. Amen. Sino ang Amen. nilagay sa katawan? Fivefold ministry. Organization yan, Brad. Amen. Walang iba. Parang merong scarecrow sa organisasyon. Pag may man narinig na presidente, may palibasa ang pastor niyo, naging presidente. Hindi ko pinagtatanggol ang pagiging presidente ko. Kung kailangan ko mag-resign ako kapag nakita kong hindi na tama. Sinong kinatatakutan niyo? Madidisip kayo? Dahil lang sa salitang organisasyon? No! Hindi ka madidisip, mga kapatid. Why? Kung wala kang seed, madidisip ka talaga. Right. Anong makakadisip sa'yo? Sino ang makakadisip sa'yo? Sino? Sarili mo. Amen. Huwag mong ituro sa kapwa sila, may mga ganito sila. Yan ang system. Dapat mo maintindihan, kapatid. Ano ang sistema? Ganito. Ang sistema, kapag ang tao, umpisahan mo ng bakuran ng sarili mo, Mhm. yung babakuran mo, sa halimbawa, kayo, babakuran ko kayo. Huwag kayong pumunta sa ganitong lugar. Huwag kayong pumunta makipag-policy sa ganito. Pupulaot ko kayo. Huwag kayong pumunta sa LCF. Huwag kayong pumunta sa The Risen Lord. Huwag kayong pumunta. System yan. Dictatorship yan. Ayaw ko nang pumunta sa, hindi na ako LCF, hindi na ako Hillstone. Sistema yan. Ayaw ko na makipag-policy. Mga kapatid, yan ang denomination na malinaw. Why? Binaguran mo ang sarili mo. Anong kinatatakot mo? Naglagay ka ng scarecrow sa buhay mo? Amen. Samantala, ang Diyos naglagay ng organisasyon? Bawal bang mayroong fivefold? Hindi, pastor, kailangan lang kasi wala sa Bible ang presidente, wala sa Bible ang vice president, wala sa Bible ang secretary. Para mo namang sinasabi, bakit? Nasa Bible ba? Bawal uminom. Bawal magpaputol ng buhok. Meron ba kayong mabasa ng ganyan? Wala kayong mabasa. Oh. Meron mo sinasabi sa akin yan, na gano'n. Bawal ganito, bawal. No, mga kapatid. Pero merong mga bersikulo sa Biblia na ipinapakita, you can read, sabi nga ni Bal ng prophet, you can read Between the line. Saan yung line? Sabi nga ni Sister Glande, kapag malabo, hindi niya mabasa, nababasa mo ba yung baba? International. Yung baba nung nakasulat, basa naman, wala naman na makabasa dun sa baba. Sabi niya, malabong mata. Kasi nakasulat dun sa baba, international, wala kami nakita. You can read between the line. Can you say amen? Organization is a body. The head of the body is Jesus Christ. And the body is us. Alam mo kasi ganito ang mga Pariseo, ha? Jamina. May sistema sa buhay. Nasundan niyo ako? Jamina. Wala kasing nababasa sa Bible eh. Tinuturo ang Biblia. Wala namang nababasa. Meron. Anong tinuturo mong Bible? 2,000 years agong tapos na? Ano sa kanina? Binasa ni Brad kanina. Tinuro kanina.
yung nakalipas at naperyodan na, huwag mo nang dagdagan. Right. Huwag mo nang hukayin dahil pag hinukay mo yung dinala mo sa panahon mo, mga kapatid, denomination yun. Yes. Darkness yun. Yes. Total, sabi ng prophet, total darkness yun. Kapag hindi mo naintindihan, nagbasa ka ng Bible, ang iisip mo 2,000 years ago, hinahanap mo. Bakit? May third coming ba sa Bible? Well, you are not truly converted by this message. Amen. Amen. Bakit? May Don Parnell ba sa Bible? May Brother Branham ba sa Bible? Mga kapatid, kapag sinabi ang organisasyon wala sa Bible, hindi mo nabasa. Yes. Bakit? Naniniwala ka ba si Brother Don, propeta ng Diyos? Amen. Sinabi mismo ng propeta, there is nothing wrong about organization. Yes. We are organization. Sabi ng prophet sabi niya, mag-organize talaga kayo dahil Yes. dadami na kayo ng dadami. Amen. Pag hindi na dati po, pwede yan dahil kukunti lang. Pero nung dumami, kailangan ninyong ma-organize. Amen. Para hindi magkagulo. Tingnan mo, may mga pastor ngayon nagkakagulo. Puro leader kasi. Off the camera. Bakit hindi natuloy ang... Welcome sa Bicol. Cancel na. Cancel na. Cancel. Ayun, bakit? Talk to me after this preaching. Maganda na rin namin, Presidente. Pag may decision making na kailangan decision, press, anong kailangan? Di ba ganun siya yung ikaw, Presidente namin, anong decision mo? Kailangan kong matibay yung dibdib ko doon. Itong decision ko, suportahan niyo ako? Opo. Di, ayos. Organize. Amen. Sabi kasi daw mga kapatid, para bumalik ka sa Jacob, ito yung transition, ito yung Diyos. Mga kapatid, alam mo ba sinong nagturo niyan? Si Brother Branham, hindi naman si Pastor Roylan. Kaya nga nandito tayo because of Pastor Roylan. Kaya salamat kay Pastor Roylan. Pinatikim tayo ng pagkain masarap. Amen. Hinanap natin yung masarap na pagkain. Saan ang Yung galing? tubig na Yes. sinandukan niya na. Amen. Akin to, hindi pala kanya. Pinuntahan natin yung bukal. Dinasumpungan natin. Yes. Salamat din, Pastor. Are you with me? Amen. Amen. Hindi pwedeng hindi mawala ang organization sa loob ng assembly. Dahil pag hindi nangyari walang organization dito, kanya-kanya tayo dito. Yes. Kaya bakit may organization dito? May elder ako, may deacon ako. May youth president ako. Para ma-organize tayo. Meron tayong sinalagang bagong mission director. Bakit? Para ma-organisa ang lahat ng ating mga hakbang at gagawin. Ang taong hindi naniwala sa organisasyon, alam nyo? Walang kaayos-ayos ang buhay. Yes. Masakit yan, ha? Wala akong tinutumbok sa aking daliri. Kapag hindi na-organize, kaya meron nga, di ba? Sino nag-aaral dito? Oh. Sino may mga trabaho dito? Kaya meron kang tinatawag na time Antena yung ulo. management. Antena. Ang taong walang time management, di alam kung anong susunod niyang gawin. Right, right. Tama? Amen. Ang taong hindi na-organize ang sarili. Kaya meron kaming mga time management. Itong petsa na ito, meeting. Petsa na ito, ganito. Petsa na ito. Nakaayos yun. Baby, oh. Hindi bawal yun, Brad. Right. Bawal sa flesh man. Ano man? New soul. Flesh man ka pa po. Hayaan mo pag naging word man ka na, tinrap mo yung flesh man, kailangan mo pa naman. Bakit nangangailangan ka ng pastor? Yay. Ulitin ko I na naman po. love talaga. Bakit ka nangangailangan ng pastor? Kasi Ay. pasaway ang flesh man. Kailangan merong pastor na mananaway, mag-ayos dyan. I-organize ang buhay mo, kaluluwa mo nga, pinagkatiwala mo sa pastor mo. No. O, ikaw daw. So, Pagkatao mo pa. Are you with me? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bakit na dapat Wow. natin maintindihan? Oh, ganda. Organization Uy. is not good. It's not bad. It is good. Okay. For you, my brethren. Amen. Bakit ang LCF naging maayos? Dati pag meeting Yes. namin, kailan sinabing alas 9, magdadatingan, alas 11, alas 12. oh. Okay, pag sinabing alas 6, wala pang alas 6, nandun na.
Yes. Ayaw ng penalty. Hindi na naman malaki. Inayos. Dahil sabi ng Bible, para sa ikabubuti. You are Amen. fully furnished into all good Good works. works. Amen. Mabuting bagay. Mabuti bang ginagawa ko? Amen. Tama ang iyong ginagawa. Mm. Wow. Pero ang taong may sistema, delikado ka. Yan na. Huwag kayong magtayo ng sistema sa buhay niyo. Dahil isang araw, mga kapatid, kakalabanin ninyo ako. Ha? Do not bring your system. Do not bring your denomination inside this message. Yung magpo-form ako ng policy, hindi yun, mga kapatid, denomination. It is good for you. It is help. Help yan. Tulong Amen. yan sa inyo. Amen. Oh. Yan na, Kami no? mga pastor, Yan na, no? wala kami mga benepisyo kayo, meron na. Pag na-hospital ako, yung kalahati babayaran ng LCM. Salamat sa Diyos, meron ganun. Amen. Nag-bill ako ng 15,000, nag-bill ako ng 20,000, 10,000 babayaran ng LCM. Ang laking kulang, ang laki pong tulong nun. Amen. Amen? Oh, pag namatay ako, yung asawa ko, itawala. Isamat sa amin, wala. Huwag muna. Praise God. Magkano tatanggapin ng pamilya ko? Kulang-kulang 30-40 mil. Ang laking tulong. Amen. Di ba kayo masaya? Amen. See? Maging man kayo bahagi. This is a body. Ang sakit ng kalingking, sakit ng buong katawan. Amen. Kung bahagi ka, Yes. kung bahagi ka. Pero kung hindi ka bahagi, mamatay ka na. Wala kaming pakialam. Tama ba? Masakit to? Masakit ang totoo. Amen. Bahagi ka, sakit ng paa. Tingnan mo yung kukulang ng kalingkingan mo sa paa. Sumabit lang yan. Sakit ba? Natikip yan. Natanggal yan, di ba? Sino ang Yo. nakakaramdam? Yung kalingking lang ba? Buong katawan po ang sakit hanggang ulo. Adoy. Adoy! Adoy. Ang sakit. Yayay. Tama? Bakit? Ang sakit mo, Brad. Sakit ko. Ang problema nyo, problema ko. Amen. Ganyan tayo pag body. Ganyan tayo pag organization. Hindi kayo LCM, pasensya na. Hindi kayo bahagi ng aming benefits. Ganun lang. Alam niyo, sabi ni Timoteo, how can you manage the church of God if you cannot manage your own family? Amen. This church is a family. Amen. This organization is a family. This is a family of God. Amen. Kaya yung concern ko, ganun na lang. Yung pagmamahal ko ay ganun na lang. Your soul is, yung new soul, interesado ang Panginoon dyan. Yes. Akala mo, fleshman, hindi interesado ang Diyos? No! Paintindi ko sa inyo, yung fleshman mo na yan. Sininta ng Diyos yan for counsel of the world. Amen. Yes, yes. Can you share me? Amen. Huwag ninyong wala palang kwenta to eh, makasalanan. No, dati. Amen. Ngayon, hindi na po. Prepared body na yan, spoken word body yan. Minahal ng Diyos yan. Minahal ng word man yan, mga kapatid. Husband, love your wives. That is the word man loves this flesh man. Kailangan, mga kapatid, tingnan mo ha, umupo siya ngayon, nakikinig siya ng salita. Pagkatapos niyang makinig, sabi nga ng isang pastor, ibigay mo ang reward sa kanya. Amen. Pakainin Pakainin. mo siya sa Jollibee. Amen. Pakainin mo siya sa McDo. Yes. Pakainin mo siya sa Max Restaurant kapag may pera ka. Reward niya yun. Amen. Huwag mo lang lagi parang sa itong laman na to. Huwag mo pagpastingin ng pagpastingin. Kawawa naman, nagkandaduling ka na sa kapasting mga kapatid. Tingnan mo ha, si Jesus Christ, nung kumain sila, hindi naghugas yung kanyang mga alagad. Ang sabi ng mga parasyo, bakit na yung mga alagad? Hindi naghuhugas sa tuwing kakain. Nagkabiruan nga kami doon sa KTGM, kumain kami. Kumuha kagad yung isang pastor, hindi mo lang nag-pray, banat kagad.
Sabi na, ang Pedro daw dati, pag kumain hindi naghuhugas ng kamay. Ngayon, ang Pedro ngayon pag kumain hindi nagpupray. Sabi ng Panginoon, bakit ang mga alagad ko hindi nagpapasting? Hanggat kasama nila ang anak ng tao, Amen. hindi sila magpapasting. Pero sa panahon na kukunin na sa kanilang anak ng tao, ay mag-aayuno rin naman sila. Right. Ngayon, tanungin ko kayo, nasaan ang anak ng tao ngayon? Nasaan ang anak ng Diyos ngayon? Nasaan ang anak ni David ngayon? Kasama niyo ba? Amen. Right. Hindi nagsasabi kung bawal mag-fasting. Kung conviction mo, sinabi ng wordman mo, para sa health mo, para maayos yung takbo ng laman dahil dami-dami mo ng cholesterol, mag-fasting ka, sabi ng wordman mo, di mag-fasting ka. Amen. Hindi, Amen. kailangan umabot ng 45 days para maging spiritual. Oh my Lord. Kailangan mo ng 45 days. Pag-break noon mga kapatid, merong nag-fasting, 45 days, 30 days, 50 days, ang pinang-break, babae. Oh. Ano? Spiritual? Karnal? Karnal. Hello? Can you say amen? Amen. Yan yung bagay na gusto ko para tayo sa, hindi mo kailangan mag-fasting ng mahabang-mahaba para maging spiritual. Hindi mo kailangan mag-pray mahabang-mahaba. Ito para sa iyo. Ako nananalangin. Ganito, kaaba. Ako nagbibigay ng tithes. Ako ganito. Yabang mo. Ako magaling ako. Ako lang ang mayroon ganito sa church coming. Shame on you. Can you say amen? Hello? Amen. Are you still there? Amen. And Unbeliever ka. Can you say amen? Amen. Amen. Huwag mong ako. Pag pinag-fasting ka, pinainom ka ng dahon ng yabano ba yung system? Pag pinainom ka ng luya, inom ka. It is good for your flesh, man. Hindi naman yung word man, pagagalingin mo dun Amen. Kasi di ba, kailangan mong bumalik sa nature. Bakit? Ang dami mo nang kinain karne. Hindi nga pinagkakain yan Sinabi talaga ng Bible, huwag niyong kainin ng karne. Tayo, habab ng habab. Kaya anong nangyari? High blood, hypertension, cancer. Sabi ng Korinto, he that defileth the body, whom God will destroy. Akala niyo? Akala niyo mga kapatid, sino ba ang pinapangaralan ni Pablo dyan? Mga mananampalataya sa taga-Korinto. Walang ginawa ang Korinto, di ba? Nangaral si Pablo roon dahil ang kanilang communion, inuman at kainan. Yun mo, di ba? Sila mga pastor dati, ang kanilang alak mga kapatid, tatlong baso Tapos yung tinapay nila talagang ang lalaki. Kainan nga. Kaya ang sabi ni Pablo sa Korinto 11, ang gumagawa na yun na hindi karapat-dapat ay nagkakasala. Bakit? Ginagawa na nila ng pistahan ng communion. Can you say amen? Amen. Hindi mo naintindihan. Hindi naunawaan. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Ba't ka nandito? Hindi dahil sa kainan. Dahil sa mensahe. Amen. Dahil sa salita. Dahil kung nandito ka dahil hindi sa mensahe, ang believer mo rin, Judas. Si Judas kailanman hindi magiging Ano ang ending ni Judas? Digdi. Yes, suicide. Suicide. Ngayon, merong spiritual suicide, Pastor. Yung sabihin mo na ayaw mo na sa fellowship na to, spiritual suicide yun. Ano ba ang sabi ng prophet? Do not leave your fellowship. Protection. Because your fellowship is your protection. Amen. In the fellowship, there is joy. Amen. Amen. Huwag Glory. kang makipag-fellowship 1 buwan, 2 buwan. Tingnan ko lang kung sino ka na sa paningin ng Diyos. Amen? Amen. Tingnan ko, huwag kang kumain ng mensahe sa loob ng 1 buwan. May ibang kapatid na unti-unti hindi na umaatin. Ano ang nangyayari? Naging
enjoy na sila sa buhay nila ngayon. Sinabihan ko yung isa. Kung proud ka na sa mukha mo, huwag mo na ipakita ng harap-harapan sa amin, sinasaktan mo naman kami. Sarilinin mo na lang yan. Nagagalit ang Diyos, baka manalangin ako. West Coast ng lindol ng West Marikina hotline, baka manalangin ako. Biglang itira yan dito sa Metro Manila. Sabi ko sa asawa ko, handa ka ba? Isang sabi ko lang yan. Gusto niyo